Good morning! Tayo'y malalakas, malulusog, mayayaman, pinagpala. Amen! Praise God! That's who we are in Christ. Amen? Hallelujah! Ako rin galing sa doktor kahapon. Pero nagpa-check up lang. Praise God! Anyway, it's a good day. Napakabuting araw ho ang araw na ito. Amen? Kasi kinatagpo na naman natin si Lord. Praise God. At pagka nakatagpo natin si Lord, laging may magandang nangyayari. Believe that. Amen? Hallelujah. Meeting with God will always result in good things. Praise God. Because God is a good God. Amen? Hallelujah. So, are you ready for the word today? Yes. Praise God. What was the last message I preached here? Remember! Kung gagaling na. Talaga, remember. Amen. So, do you still remember? Hallelujah. Amen. You know, almost everything natin nung pinag-usapan dito is just a reminder. Because there is nothing new under the sun. Wala naman talagang bago sa ilalim ng lupa. When that phrase is used under the sun, meaning yung mga kaganapan dito sa lupa. Amen? It's just a repetition ng lahat ng bagay. Praise God. Kaya napakalaga ho na huwag tayong maging makakalimutin. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka makakalimutin. Praise God. Let's pray. Father, we thank you so much that we have the mind of Christ. Hallelujah. And Lord, thank you na ang kaisipan ni Kristo ay isang kaisipan, Panginoon, na ayon sa iyong salita, isang kaisipan na laging nagdadala ng tagumpay, walang pagkatalo, Panginoon. That is the mind that we have, Lord. We are always victorious, O God. Hallelujah. In spite of the challenges in this life, Lord, hallelujah, lagi po kaming lalabas na mananagumpay. Dahil ang tagumpay po ninyo ay tagumpay namin. Kaya salamat, Panginoon, na sa araw na ito, muli nyo kaming paalalahanan sa pamamagitan ng iyong mga salita. At banal na Espiritu ng Diyos, malaya po kayong makakakilos sa aming kalagitnaan. Patuloy nyo kaming akayin sa lahat ng katotohanan. At ipaalala sa amin ang lahat ng magagandang bagay na tinapos na, binayaran na ng Panginoong Yesus para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. At salamat din o banal na Espiritu ng Diyos, hallelujah, that you will continue to bring us into the places of the Spirit that you want us to be today. In Jesus' name, amen. Praise God. Okay, so I will be preaching on the topic, the power of words today. Amen? Ang kapangyarihan ng salita. Praise God. Hallelujah. Are we ready? Praise God. Amen. So, my topic for today is the power of words. Praise God. So, wala tayong clicker. Okay, so please. Amen. So these are our foundational scriptures sa ating pag-aaral na ito. One is Proverbs 18:20 to 21. It says here, a man's moral self shall be filled with the fruit of his mouth, and with the consequence of his words. Take note. Our words has consequence. Amen. The Bible is very clear. With the consequence of his words, he must be satisfied, whether good or evil. Death and life are in the power of the tongue, and they who indulge in it shall eat the fruit of it for death or for life. Amen. So there you are. There is power in the word. Amen. May kapangyarihan po ang mga salitang binibitawan ho natin. Praise God. Hallelujah. Hebrews 11:3, it says, by faith, we understand that the worlds were framed by the word of God,
so that the things which are seen were not made of things which are visible. So in this passage of Hebrews 11:3, you see the connection of faith and word. Amen. There is a connection ng pananampalataya, may ugnayan po ang pananampalataya at ang ating mga sinasabi. Katulad din ng Diyos. Ang Diyos ay nilikha niya ang lahat ng bagay, sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, pero yung pananampalataya niyon ay nahayag sa sinabi ng Diyos. Can I hear a good amen? Amen. You know, while we were worshiping, the Lord just dropped in my spirit that scripture, nagsabi, the just shall live by faith. Take note, the just shall live by faith. So tayo dapat pala talaga namumuhay palagi sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay nagsasalita. Hello? Faith always speaks, mga kapatid. If it does not speak, it's not faith. Because faith is believing and speaking. Amen? 2 Corinthians 4:13. Hallelujah. You have to hear the word in order to believe. But once your heart is convinced, hallelujah, then you have to speak what you believe. And when you speak what you believe, you are releasing the power which is called faith. And faith will bring the manifestation. Amen. So we will see all the connections of this as we go on sa ating pag-aaral ngayon. Okay, praise God. So one, I want us to realize that words have power. Ang salita po ay mayroong kapangyarihan. More than any of us realize, but we often speak them as though they are meaningless. Ito ang problema minsan. Padalos-dalos tayo, pabigla-bigla tayo sa ating mga sinasabi na hindi natin lubos na naunawaan na bawat sinasabi ho natin ay may kapangyarihan. Amen. O pwedeng mamunga yan ng maganda sa buhay natin o kaya ay masama. O pwedeng magdala yan sa buhay natin ng kamatayan o magdala sa atin ng buhay. Amen. Praise God. So sa atin ng pag-aaral ng paksang ito ay mauunawaan po natin ng lubos na napakahalaga po na maging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Hello? Katulad doon ni David, sabi niya, I put a guard on my mouth. Naglagay ako ng bantay sa aking bibig. At sino ang bantay na inilagay ni David sa kanyang bibig? Of course, sarili niya. Amen? Ikaw ang bantay sa bibig mo. Amen? Praise God. Kung wala rin lang magandang ibubunga, ang sasabihin natin, better zip your mouth rather than say it. Amen? Now, second, hallelujah. Also, words are the most important and powerful things in the universe. Remember, the universe itself was created by words. Salita lang ho. Even until now, the universe is sustained by the word of His mouth. Kaya hanggang ngayon, yung araw, hindi ho naubusan ng init. Hello, yung mga planeta, hindi nagbabanggangan. Yung mga asteroids and all these things, the constellation, the Milky Ways na nasa lahat po yan. They are all in the universe. But you could just imagine, mga kapatid, na may kanya-kanya silang path na dinadaanan. Hallelujah. Why? Because God said it. Sinabi yun ng Panginoon. Amen? So the word is very powerful, mga kapatid. Okay. Now, your world is framed or shaped by your words. Sabi ho ng Hebrews 11:3, ang mundo ay nalikha, ito'y nahubog. It was a place in its intended purpose by the word of God. Amen. So ganun din po, if we will bring that sa atin ng buhay, ang mundo natin, nililikha rin natin sa pamamagitan ng salita natin. Hello? Amen. Ibig sabihin, hinuhubog ito yung direksyon ng buhay po natin, mga kapatid. Praise God. By your words, you are shaping the destiny of your life. You are shaping the destiny of your family. You are shaping the destiny ng iyong hanap buhay, ng iyong negosyo.
Amen? Praise God. Hallelujah. So, pagka tayo'y negosyante, huwag tayong umayon sa mga sinasabi ng nasa mundo ngayon. Hello? Ang bukang bibig nila ngayon, taghirap. Ang bukang bibig nila ngayon ay puro talaga struggle, etc. But we know that we are in a different route. Hello? Yes, we are in this world, but we are not of this world, mga kapatid. Amen? We are living under a new system. No longer the system of the world, but the system of the kingdom of God. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay, number 4. Words are the cornerstone or foundation of your life. They bring to you what you desire, either good or bad. You know, the word delivers. Hallelujah. May hinahatid do ang salita. Kaya nga ang sabi ng Bible, and God sent His word and delivered them from their destruction. Amen. Pinadala ng Diyos ang kanyang salita at iniligtas sila sa kanilang pagkawasak. Now, ganun din po mga kapatid. Hallelujah. Ang salita po natin ay ito rin po'y magdadala sa atin. Hallelujah. Ng mabuti o ng masama. Depende sa sinasabi po natin. Can I hear a good amen? Hallelujah. Okay, let's get to some verses that I want to expound today. First, let's look at Mark 11:13 to 14 and also in verses 22 to 24. Okay, sabi ko dyan, in seeing a fig tree afar off, having leaves, he came. If haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of you hereafter forever. And his disciples heard it. Okay, sabi ko dyan, narinig ng kanyang mga alagad ang kanyang sinabi. Amen. The disciples heard it. Now, the following day, in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Amen. Ano yung sinabi ng Panginoon doon yung nakaraang araw? Sabi niya, from now on, mula ngayon, sabi niya, wala nang kakain sa iyo ng bunga. At ikaw ay mamamatay. You will dry up to your roots. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi mo ng Bible, narinig yun ng mga alagad. Pero yung mga alagad kaya naniwala? Hello? Maybe some of them believe. Hallelujah. But one of them reacted. Okay, let's get to the next slide. And Peter, si Peter sabi, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which you cursed is withered away. So yun yung reaction ni Peter ay napakalaking pagkamangha. Amen. Hindi niya lubos akalain na yung sinabi ni Jesus ay talagang mangyayari. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nung makita niya, nung dumaan sila roon, nakita niya yung puno na talagang natuyo, manghang-mangha siya. Sabi niya, Panginoon, tingnan mo, yung puno na sinumpa mo ay natuyo. Si Jesus ba namangha doon sa nangyari? No. Hallelujah. Why? Because Jesus always believed what He said or what He says. Amen? Si Jesus lagi niyang pinaniniwalaan ang kanyang sinasabi. Amen? Praise God. Now, sabi rito ni Jesus, and Jesus answering said unto him, have faith in God. Pero alam mo natin, in the original Greek, it says, have the God kind of faith. Amen? Praise God. Huwag kang magkaroon ng pananampalataya sa sarili mo lang sa Diyos, kundi magkaroon ka ng pananampalatayang katulad ng Diyos. Kasi ang pananampalataya ho ng Diyos, walang halong pagdududa yun.
Walang halong pag-aalinlangan yun. Amen? Can I hear a good amen? Praise God. And later on, you will see na yung faith ng Diyos, yun ang faith na mayroon tayo. Amen. Kaya napakahalagang matutunan nating ibuhay yung pananampalataya na yun. Hindi lang pagka tayo may sakit na, tsaka tayo mananampalataya. Hello, hindi lang pagka tayo may bagyo na, tsaka tayo mananampalataya. You know, some people, they will only start to believe God when the storm is already there. Hallelujah. Hindi ho yun magandang estilo ng pamumuhay Kristiyano. Amen? Hindi ho tayo reactionary lang sa mga sitwasyon. Hello, the Bible says that just shall live by faith. Meaning, all throughout our life, we must learn to live by faith. We must learn to believe what we say. Amen. We must learn to believe what God said or promised in His Word. Amen? Praise God. Now, sabi ko dito, for verily I say unto you, that whosoever, that's the qualification. The qualification is whosoever. Amen? Hindi ko sinabing yun lang mga may diploma sa Bible School. Hello? Hindi ko sinabing yung mga Kristiyano na mature na. It says whosoever. Amen. Kahit baby Christian ka, you can believe this. Amen. Praise God. That whosoever shall say unto this mountain. So, yun ang kapangyarihan ng salita will not only work, hallelujah, with trees. It will also work with mountains. Amen. Meaning, it will work, hallelujah, sa anuman hong sitwasyon ng buhay natin, mga kapatid. Praise God. Be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe. Okay. Now take note. So now we understand that the power of words is not only in saying it. You may say it and say it and say it, but if you won't believe it, it won't happen. Hello? Amen? Kahit na ano pa o deklarasyon ang gawin natin, deklarasyon, pag hindi naman o natin pinaniniwalaan, hindi o mangyayari. Pero mahalaga o nagsasalita tayo. Bakit? Kasi pag nagsasalita tayo, what happens is that you are convincing your heart to believe. Amen? That's why you need to keep saying it in order to hear it. Hello? Kailangan naririnig mo. Naririnig mo. Naririnig mo. Kaya kung wala ng preacher, ikaw ang mag-preach sa sarili mo. Hello? Amen? Kung wala nang mag-encourage sa'yo, ikaw ang mag-encourage sa sarili mo. Amen? Don't wait till Sunday. Hallelujah! So that you can declare again the Word of God. So that you can again believe, hallelujah, what Jesus has done for you on the cross. Remember, the just shall live by faith. This should be our lives. This must be our lives, mga kapatid. Pag-gising sa umaga, kinakailangan nagdi-declare na tayo. Wala pa tayong sipon, wala pa tayong ubo. Sinasabi na natin, Lord, salamat. Hindi ako kasama doon sa mga inuubo at sinisipon dahil panahon daw ng supo, sipon at ubo ngayon. Hello? Amen? Wala akong panahon para kapatid. Amen. Praise God. Huwag niyong tanggapin yan. Hindi, Pastor, tagulan eh. Hello? Hindi po, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Your faith will work in every situation. Tandaan mo natin yan. Kaya the just shall live by faith. Hallelujah. Praise God. Now, but shall believe that those things which He says shall come to pass, what? He shall have whatsoever He said. Amen. So ano mang sasabihin mo na pinaniwalaan mo sa puso mo, tatanggapin mo yan. Kaya nga marami sa atin dito hindi papakay. Remember, death and life is in the power of the tongue. Hello? Take note, death and life is in the power of the tongue. Amen. Kaya lang, marami rin tayo kasing sinasabi na hindi naman natin pinaniniwalaan. Akala ko katapusan ko na. Hello? Amen?
Praise God. Only those things that you say and believe has power. Tandaan natin yan, mga kapatid. At salamat na lang na niloob ng Diyos na gano'n. Amen. Kasi marami sa atin talaga pabigla-bigla, padalos-dalos sa mga sinasabi natin. Amen. Praise God. Okay, therefore I say unto you, what things you ever desire. Desire. When you pray, believe that you receive them and you shall have them. When do you believe? Praise God. Pag nakita mo na, pag tinugon na ng Diyos yung panalangin mo, tsaka ka maniniwala? No. The Bible says, sa iyong pananalangin pa lang, maniwala ka na. At yung pinaniniwalaan mo, makikita mo ang kasagutan. Amen? Kaya nga sa buhay Kristiyano, wala na o yung, sana Lord. Sana Lord. Ha? Amen? Tawa ng tawa si nanay. Kasi minsan ganyan mag-pray ang marami. Sana Lord, makapasa yung anak ko. Sana Lord, maka-upload yung anak ko. Puro tayo sana, mga kapatid. Hallelujah. Wala akong sana-sana sa Bible. Amen? Praise God. The Bible says you have to believe. Amen. Kaya Lord, salamat yung anak ko, pasado na. Salamat yung anak ko, makakapag-abroad na. Salamat Lord, promoted na siya. Amen. Praise God. That's the way we pray, mga kapatid. And also, idagdag ko lang po, ang prayer sa New Covenant is different. You no longer plead and beg before God. Hello? Amen. Hindi ka na kinakailangan nagmamakaawa, nagsusumamo sa Diyos. So kalimutan na natin yung mga prayer na Lord, nagsusumamo kami sa inyong harapan. Hello? Dati ganyan o tayo. Ang ganda pakinggan. Hello? But it is void of power. Walang kapangyarihan yun. Amen? Praise God. Kung makikita lang natin ang tatay natin sa langit, yung reaction niya, pag ganun tayo nagpipray, mga kapatid, ang sinasabi ng tatay natin, hindi ko maintindihan ang sinasabi ng anak ko. Hello? Amen? Praise God. Because here you are, ikaw na anak ay inaanyayahan na lumapit sa kanyang trono ng biyaya dahil doon ay tatanggap ka ng tulong, pero ikaw naman nagmamakaawa, Lord, please, Lord. Please, Lord. Nagmamakumbaba. Come on, stop those kinds of prayer. Amen? Amen. Be bold. Hallelujah. Amen. Learn to pray the prayer of faith, mga kapatid. You declare the end from the beginning. Hello? That's the way we pray as New Covenant believers. Can I hear a good amen? Amen. Hallelujah. Glory to God. Okay, anak, tuloy natin. Praise God. Now, so Jesus was making a point that if we say a word with our mouth and believe it in our hearts, we can have what we say. That's the point Jesus was making. Amen. Praise God. Tinitiyak niya, sinisigurado niya po sa atin na kapag tayo'y nagbitaw ng salita na pinaniniwalaan ng ating puso, hallelujah, yan po'y tiyak na mangyayari sa buhay natin. Amen. Kaya yung ginagawa natin, Lord, thank you Lord, I'm blessed. Thank you Lord, I'm victorious. Thank you Lord, I'm healed. Hallelujah. Amen. Kahit na hindi mo pa nakikita yung manifestation, just keep on declaring it. Amen. Minsan nga tinanong ako, hanggang kailan ako magsasalita, Pastor? Hanggang kailan ako magdi-declare? Hanggang kailan mo sasabihin magaling ako? Hanggang hindi mo nakikita magaling ka. Hello? Sabi ng iba, ilang beses ko na sinabihan yung bundok, maalis, hindi pa rin naalis. Hanggang kailan ako titigil? Hanggang tinaalis yung bundok, huwag kang tumigil. Amen. Because to be honest with you, mga kapatid, your heart is not fully persuaded. Your heart is not yet fully convinced. Because the Bible is very clear. When you believe, and the Bible says, with the heart, man believes. Hello? Not in your head. You don't believe with your head. You believe with your heart. Amen. Praise God. So yung heart natin must be persuaded. Our heart must be convinced. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan kumbinsin mo yung sarili mo. Sabi ng iba, yung mga faith preacher na yan, pinipiligid nila ang kamay ng Diyos. Kinukumbinsin nila ang Diyos.
Well, the truth is, we are not convincing God. God is already convinced with His Word. Amen. When we declare, when we confess, mga kapatid, ang atin pong kinukumbinsi ay ang puso natin, ang sarili natin. Amen. Hello? Praise God. So, keep on believing. Keep on declaring, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. But He also said, in those passages of the Scriptures, that to have faith in God. The words that have power are words that are filled with faith. Now, I want to remind you, the Word of God are words that are filled with faith. That's why God wants you to echo His Word. Hello? Amen. God wants you to take His Word and speak it to your mouth. Amen. Kasi yung mga salitang yun, puno ng pananampalataya yung mga kapatid. Amen. Nakunin niyo yun. Intindihin niyo mabuti yun. That's why it's so important that you know the Word of God regarding your situation. Amen. Because when you know the Word of God, hallelujah, nasagot sa iyong sitwasyon, you don't have to work out your faith. Faith is already in those words. You just have to release them. Hello? Amen. I-release lang natin yung mga salitang yun ng Panginoon at yung mga salitang yun, punong-puno na yun ng pananampalataya para magkaroon ng katuparan at kaganapan sa mga buhay at sitwasyon natin. Amen. Praise God. Well, let's continue. Now, it's super important to understand that the faith they're filled with is not your human faith. Amen. If you don't know this, mga kapatid, you will always be looking to others to pray for you. You'll always think that they have more faith than you do. Now, that's the reason many Christians are looking to man instead to God for their answers. Ito ang problema sa church. Hello? We always look to people. Asan si Pastora? Kailangan ipag-pray ako ni Pastora. Asan si Pastor? Kailangan ipag-pray ako ni Pastor. Praise God! That's part of their ministry. But we have to grow, mga kapatid. Hello? Amen? Bawat isa sa atin, kailangan lumago sa ating mga pananampalataya. Kailangan maunawaan mo na yung pananampalataya na kay Pastora ay pananampalataya rin nasa iyo. Amen. Praise God. Give me the next slide, please. I want to prove that to you. Okay, Romans 12:3. Sabi niya, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Hello? Kaya yung iba, nagiging palalo. Bakit? Sabi natin, laki ng faith niya. Hello? Pero sabi ko dito, mga kapatid, but to think soberly. Ano ang matinong pag-iisip, mga kapatid? Sabi dito, according as God has dealt to every man. It doesn't say every leader and pastor, but every man. What? The measure of faith. I like the word the. It's a definite article. Amen? Hallelujah. The measure of faith. Alam nyo, dati, tagal ko na rin nung nag-preach. Pagka ginagamit ko yung scripture na yan, ang paliwanag ko dati ganito, magkakaiba ang mga levels ng faith natin. Magkakaiba ang sukat ng pananampalataya natin. Madalas sinasabi ko pa, siguro mas malaki ang faith ko kaysa sa inyo. Sabi naman ng kongregasyon, yes. Kontra ba naman sila? Pastor ako. Hello? Amen. But now, it's different, mga kapatid. Because it says, the measure of faith. Now, paliwanag natin sandali yan. Hallelujah. Now, think of it like using a cup to serve a soup. Ilagay nyo sa isipan ninyo na parang ako ay magsisilbi sa bawat isa sa inyo ng soup. At ang takalang gamit ko ay cup. It's a cup or one cup. Amen? Now, if I use the same cup
every time I serve each one of you, then every person will get the same amount of soup. Right? Amen. Kung yung tasang ginamit ko sa asawa ko para bigyan siya ng sopas, ay siya rin tasang ginamit ko para pagsilbihan si Tim. At ang lahat sa ating mga kapatid, hallelujah, may nalamangan ba? No. We all receive the same measure. What is the measure? A cup of soup. Right? Amen. Now, look at this, mga kapatid. Okay, so the cup is the measure of soup. Now, you have the measure of faith. Hello? Amen. The measure of faith. Hallelujah. So, meaning, nung bigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya, lahat tayo pare-parehong takalan ang ginamit ni Lord. Amen. Hindi ibang measure sa akin, hindi ibang measure kay Pastor Efren, it is the measure. Hello? The measure of faith. So, the same faith that I receive is the same faith na nasa kapatid na ito. Amen. Now, I want you to look at, kanina ko lang po ito naalala. Will you please go to 1 Peter? First Peter chapter 2 or 2 Peter 1 verse 1. Okay, 2 Peter 1:1. Look at this, mga kapatid. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained, take note, like precious faith. Like precious faith. Take note, like precious faith. So si Pedro po ay sumusulat sa lahat ng mga kapatid na tumanggap ng pare-parehong pananampalataya. Precious faith. Now, the word precious in that scripture, ang ibig kong sabihin yan, or galing yan sa Greek word na isotimos. Isotimos, which means of equal value or honor. Equal value or honor. Amen. So, ibig sabihin, yung precious faith na nasa Peter, yung precious faith na nasa Jesus, na nasa mga apostol, hello, ay siya ring precious faith na tinanggap natin. Amen. Hallelujah. Yung value nun, pareho lang. Yung honor nun, pareho lang. Amen. Praise God. Hallelujah. So I hope that would convince us, mga kapatid, na ang pananampalatayang mayroon tayo ay pare-pareho. Amen. Praise God. Can I hear a good amen? Yun yung pananampalataya na naka Jesus na nagpatigil ng unos ay pananampalataya rin nasa iyo. If Jesus can start the storm, you can also stop the storms in your life. Amen. Praise God. Pwede. Kaya rin natin patigilin. Hallelujah. Yung mga bagyo na yan. Hello? You don't have to fast for the storm to stop. You don't have to pray long for the storm to stop. You just have to speak to the storm. Amen. Katulad din ng bundok, hindi mo kailangan ikutan yung bundok. You don't have to go around 7 times. Huh? Hallelujah. On that mountain for that mountain to collapse. You don't even have to bore. Hindi mo kailangan butasin yung bundok na yun. Or climb that mountain. You just have to speak to it. Hello? You just have to release your faith. Hallelujah. Ang bundok po sa mga Hudyo ay nagsisimbolo yan ng anumang stumbling block sa buhay natin. Amen. So anuman yung mga ibinabato ng dyablo sa atin ngayon, hallelujah, pwede nating paalisin yan. Amen. Praise God. Huwag niyong iyakan yung mga bundok na yan. Hello? Amen. Praise God. Kung ako sa inyo, tatawanan ko yan. Bakit? Ang pananampalataya, isa ho sa kapahayagan ng pananampalataya ay kagalakan. Wala hong taong tunay na nananampalataya na malungkot.
Ay, ako. Praise God. Kaya pwede ba, huwag kayong magmukhang papaya ngayon. Amen? Huwag kayong magmukhang ampalaya ngayon. Huwag yung sabihin, ako, Bishop, hindi mo lang alam, ang laki ng pinagdadaanan ko. Kapatid, kahit na ano pang pinagdadaanan mo, hallelujah, mas makapangyarihan siya na nasa iyo. The greater one lives inside of you. Praise God. Amen. Woo! Glory! Praise God. Amen. Let's go back. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. So, lumipat na tayo. Iha. Praise God. Okay, now Hebrews 11, 1 and 3. Look at this. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Evidence of things not seen. Evidence of things not seen. Yun ang pananampalataya. Hindi mo kailangan munang makita bago ka manampalataya. Kasi ang pananampalataya, yan ang ebidensya. Hallelujah! Ng mga bagay na hindi pa nakikita. Amen! So, hindi mo ba nakikita yung kagalingan? Hallelujah! Pero yung faith mo, ebidensya na yon na magaling ka. Hello? Amen! Ano yung pananampalataya? Yung sinasabi mo na pinaniniwalaan mo. Yung sinasabi mo na pinaniniwalaan mo. That's faith. Believing and speaking. Amen. Believing and speaking. Kahit na wala pang laman yung rep mo, hallelujah, pero yung pananampalataya mo, ebidensya na yon na punong-puno yung refrigerator mo ng laman. Hallelujah. Bakit? Yun ang sinasabi mo. Lord, salamat. Puno ng lahat ng masasarap na pagkain ang rep na ito. Ano? Amen. Yung lalagyan ng mga grocery, Lord, salamat. Itong aking lalagyan ng grocery, puno ito. Hallelujah. Sabi ng mata mo, anong puno? Wala man laman. But you don't live by what you see. Remember, you are a spirit being. Hello? Ito ho minsan na nakakalimutan natin. You are no longer natural man. You are spirit man. Amen. You live by the word. You live in the spirit. Hello? Amen. Praise God. Can I hear a good amen? Hindi tayo nabubuhay sa nahawakan natin, na nararamdaman natin, nakikita natin. No. We live by the evidence of the word of God. Amen. Pag sinabi yun ng Bible, kahit wala sa'yo, nasa iyo na yun. Hallelujah. At anong katibayan mo? Yung pananampalataya mo. Yung pananampalataya mo. Amen. Sa ibang translation, sabi ron, faith is the title deed. Title deed. Titulo ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kapatid, kapag ikaw pinamanahan ng lolo mo, ng hektar-hektare ang lupa, kahit na hindi mo pa nakikita yon, pag nasa yon, titulo, sa'yo yun. Yun ang katibayan mo. Hello? Katulad doon ng member namin dito sa Quezon City. Yun ang kanilang pamilya, mga Lorenzana. So marami silang lupa sa norte. Hallelujah. At ngayon, nakahawak sila ng titulo. Na-recover nila yung mga titulo. So, ngayon, kinukuha na nila, binabawi na. Binuntahan na nila yung mga lupang yun. And naandun yung mga lupa na yun. And because they have the title, hallelujah, mapapasa kanila yon. Amen. Ganon din po ang pananampalataya, mga kapatid. Yung pananampalataya, titulo mo na yan, na ikaw pinagaling ka na. Kahit naubo ka ng ubo, pinagaling ka na. Ano? Kahit nabahing ka ng bahing, pinagaling ka na. Amen. Kahit nangangati ka, kamot ka ng kamot, pinagaling ka na. Tanong, ano katibayan mo? Pananampalataya. Amen. Praise God. That's why faith is not a doctrine. Faith is a spirit. We have the same spirit of faith. The word is very precise. It's very clear, mga kapatid. Faith is a spirit. Hello? It is what you believe and say. Ito yung pinaniniwalaan mo at sinasabi mo. Hallelujah. Praise God. Kaya nga makikita mo ang tao kung anong pinaniniwalaan niya sa lumalabas sa bibig niya. Kaya pagka lumalabas sa bibig niya, alam mo, panahon ngayon ng tagsipon, panahon ngayon ng tiglagnat. Kapatid, yan ang pinaniniwalaan mo. Hello? Out
Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. It's always a connection of the heart and the mouth. Amen. Kaya pagkalbo ang bibig mo pa rin ngayon, hirap, ikahos, yan ang pinaniniwalaan mo. Praise God, pero kahit na nag-ikaos ka, kahit wala kang pera, sinasabi mo, I'm blessed. Hallelujah. I'm prosperous. I'm rich. Ibig sabihin yan, yun ang pinaniniwalaan mo. At hindi magtatagal, makikita mo na ang manifestation niyan sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Take note, either good or bad. Ang dadalhin sa iyo ng salita ay mabuti o masama. Amen. If I were you, mga kapatid, I will focus on the good things. Hello? Amen. Praise God. So stop saying yung mahirap, imposible, wala tayong magagawa. Praise God. Hallelujah. Walang ganon. Amen. Pagka ang sabi ng sitwasyon mo, wala na, imposible na. Sabihin mo, praise the Lord. Hallelujah. Diyan magaling ang Diyos ko. Yun ang salita natin. Diyan magaling si Lord. Bakit? Diyan expert si Lord eh. Yung mga imposible sa Kanya. Yung mga mahirap sa atin, walang mahirap sa Kanya. Amen. Kaya kita ninyo, pag tayo na buhay patuloy sa natural, limitado tayo. That's why many times we've been limited. Hindi natin magawa yan. Wala tayong pera. You see? Praise God, mga kapatid. Yung conference yung ginagawa namin, kung ganyan siguro ang paniniwala ko, matagal na ako tumigil. Praise God. But thank God, every week, next week, I'll be in Biliran. Next week, next week, kasama ko si Pastor Efren, will be in Mindanao. Praise God. It entails a lot of money. But thank God, we can believe for money. Amen. We can believe for God's provision. Amen. Hallelujah. Pero sasabihin natin, Pastor Efren, tigil na natin ito, walang budget. Hello? Amen. Pero hindi tayo nagpapahadlang. Minsan talagang wala kang hawak. Pero dyan magaling si Lord. Lahat ng ginawa niya nagmula sa wala. Amen. Kaya pag wala ka, isa lang ibig sabihin niya, magkakaroon. Mga kapatid, di ko kayo ginugood time. Totoo yan. Si Bishop, ginugood time. Hindi, totoo yan, mga kapatid. Praise God. Diyan, expert si Lord. From nothing, He created everything. Hallelujah. Amen. At yung Diyos na yun, hindi nagbabago. He's still the same today. Amen. Hallelujah. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon. Kaya ako pag wala ako, Lord, thank you, magkakaroon na naman. Hallelujah. Alala mo yung kwento ng ibon, di ba? Tataka sila yung ibon, pag busog, malungkot. Pero pag gutom siya, masaya siya. Bakit? Kasi ito ang mentalidad ng ibon. Pag gutom siya, ay pag busog siya, papunta siya sa pagkagutom. Isi sir. Pag gutom siya, saan siya mapunta? Pagkabusog. Hallelujah. Amen. Kaya wag kayo masyadong enjoy pagsagana. Walang excitement doon. Hello? No, biro ko lang po yun. Sa lahat ng sitwasyon, matutunan natin maging masaya. Amen. Praise God. But don't be limited by your circumstance. Huwag kayong malimitahan dyan, mga kapatid. Hallelujah. That's not final. Hindi yung final yan. Hello? Praise God. Sabihin mo sa taas, di ba't ako sa laban? Huwag kang umawa. Ito, titiyakin ko sa'yo, nasa akin ang uling tawa. Bakit? Ang tagumpay ni Jesus, tagumpay. Amen. Hallelujah. Patutunan natin ganon mabuhay. Fight of faith is a fight of words, mga kapatid. Laban ng pananampalataya, laban yung nagsalita. Ang mga sirkumstansya nyo nagsasalita yan. Hello? Ang mga sitwasyon nyo nagsasalita yan. So, anong gagawin mo? Hello? You have to speak also. Amen? Sinasabi na sitwasyon mo, wala! 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 Sumagot ka naman.
Sabi mo, meron. Last week, kasama ko si Pastor Efren. We were in Mindoro. Isa sa pinunta namin doon ay yung kaibigan namin na isa, hindi ko na mabanggitin ang pangalan, inabot ng bagyo. Bagyo ng buhay. Bagyo ng pagsubok. Alam niyo nangyari sa kanya ba? Nagsisimula pa lang yung unos, sinabihan ko na siya. Tinext ko siya, sabi ko, Pastor, sabi ko, ito ang panahon na mas dapat kang maging agresibo sa declaration. Kasi alam ko na, ang diablo, pagka tayo pinadadala ng mga unos niya, by the way, hindi yung Diyos ang nagpapadala ng unos. Amen. Kasi matagal na teaching yan. Na yung doon sa Book of Mark, si Lord daw ang nagpadala ng bagyo. Biro mo yung bagyo yun, papatayin sila mga kapatid. Hello? Papatayin sila ng bagyo na yun. Si Lord hindi killer. Hindi mo mamatay tao. Ano? Kasi yung sabi ron, kaya sila pinadala ng Diyos ng matinding pagsubok. Ay para palakasin ang faith nila. Wala kang faith yung mga yun. Durug ang faith nila. Ubus! Ubus! Anong lumakas ang faith? Yung natitirang kaunti na wala ka. Kaya nga anong sinasabi nila? Lord, magising ka! Hindi ka ba natatakot? Kita mo, takot na sila. Pagkatakot na ang tao, wala na faith. Faith and fear cannot go together. Pagka ikaw natakot ka, labas ang faith. Pero pag nanampalataya ka, labas ang takot. Itong mga alagad na ito, takot na nasa kanila. Sabi nila, Lord, hindi ka ba natatakot? Mamamatay na tayo. Look at their words. Ano? Ano palalakasin ang faith nila? Kaya nga, nirebuke sila ni Lord eh. Ano? Bakit? Wala na silang faith. Kahit katitig. Amen. Ang tagal ko rin ng preach yan. Talagang grabe makapag-preach ko yan talaga. Para ko anointed na anointed. Talagang pinupuno ako ng kamangmangan. Kaya si Lord hindi yung mag-agree sa kanila. Nirebuke niya yung bagyo. Eh kung padala ni Lord yung, bakit niya nirebuke eh? Sige na. Hello? Read your Bible. Sinaway ni Jesus. Amen. So hindi padala ni Lord yun. Kaya pagka ikaw, nagkasakit ka, kung sabihin na pinadala na ako ni Lord ng sakit. Pag may nagtakot ko na ganyan. Diyos ko, mga kapatid. Wala tayo natutunan. Amen. Praise God. Nagipit ka, hindi padala ng Diyos yan. Amen. Praise God. So itong kapatid na ito, nagsisimula pa lang yung unos yun. Text ko sa kanya. Hindi sumasagot. Nung hindi na sumasagot, sabi kailangan punta ko na ito. Pagpunta ko ron, alam mo ko, ilalarawan ko, parang nasa isang sulok na lang. Hindi na makapagsalita. Talagang durug-durug na. Yung dating punong-puno ng panapalaya. Ngayon, nandun sa isang tabi. Hello? Hindi na umiimik. Kami nga ng misis ko eh. May dala kaming merienda, hindi namin makain eh. Diyos ko ang kwento, talagang manlulumo ka. Buti na lang, armado kami na pumunta kami. Armado kami ng pananampalataya. Kung hindi, baka, ay, umabra ka rin. Huwag ko sa'yo, huwag ka sa'yo na ba? Hallelujah, but thank God we were able to encourage him. Praise God. Noong gabi, pinag-pray namin siya ni Pastor Efren. Naiwas-was ako. Hindi ko nabuhay na yung faith. Sinundo ako ng umaga, nakangiti na. Dati nung nag-meet kami, kala ko talagang namatayan. Hallelujah, pero siya nakangiti na ngayon. Hindi ako nakatulog. Kala ko dahil sa problema pa rin. Sabi niya, ibang klase ngayon, Bishop. Hindi ako nakatulog kasi excited ako. Yun! Pagka nabuhay ang faith mo, excited ka ulit. Kaya mga taong may faith, excited yan. Pag kinumusta mo yan, musta brad? Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Pero pag kinumusta mo, eto brad. Giniginom! Asan na ba tayo? Okay. Amen. So these scriptures are not symbolic, mga kapatid. Hindi yung symbolic ang scripture na ito. Hallelujah. God actually created
dealing with words, right? Amen. He spoke creation into existence, and the substance of His faith manifested into what we can now see. Hallelujah. The Word of God has unlimited power. Sabihin natin, unlimited power. Praise God. Tayo lang ang lumilimita sa kapangyarihan ng salita. Praise God. Each word is like a little capsule filled with faith, waiting for us believers. May mga believers ba rito? Amen. To receive it in our hearts and speak it with our mouth. Amen. Praise God. Yan ang salita ng Diyos. Hallelujah. So, ma-impress kayo sa salita ng Diyos. Ano? Kaya nga pagka may nag-preach na puro kwento ang sinasabi, wala tayong gana eh. Ano? Dati. Kasi mga nasa laman tayo pare-pareho. Pero ngayon, na nasa espiritu na tayo, pag may naririnig ako na puro sinasabi ay, yung makamundo, yung makamundong karanasan, makamundong karunungan, it doesn't appeal to me anymore. What I want is the Word of God. What I need is a revelation from God. Because sabi nga ni Kenneth Copeland, one revelation from God, hallelujah, will change your life and your situation forever. Amen. Amen. Forever. Amen. Amen. Praise God. Thank God for men like Mahatma Gandhi. Ang daming preacher quote ng quote kay Mahatma Gandhi. Thank God for that man. Hallelujah. Pero wala nang mas maganda pa sa sinabi ni Jesus. Wala nang mas makapangyarihan pa kundi sa sinabi ni Jesus. Amen. Hello? Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan maging Jesus fanatic ka. Hallelujah. Okay, tuloy natin iyan. Praise God. Now, you are created to function like God. Understand that, mga kapatid. Nilikha tayo para gumawa katulad ng Diyos. Nako, may nakikinig pa mo dyan. Praise God. Hallelujah. Tatay. Hello, tatay. Praise God. Now look at this. Then God said, let us make man in our image. Where is the image of God in man? Where is the image of God in man? It's in your spirit. Amen? Hello? Wala sa pisikal ang imahe ng Diyos. Kaya ang Diyos hindi maitim, hindi maputi. Hello? Ang Diyos hindi matangkad, hindi unano. Amen? It's not in our physical feature. Ito, tent lang ito, mga kapatid. Bahay lang ito. The real you is the man inside. Yung espiritu mo, yun ang kamukha ng Diyos. Ay, nako. Yun ang kamukha ng Diyos. God is a spirit. Hallelujah. He is the Father of the spirits. Kaya nga pag isa ho sa mahalagang revelation na dapat yung makuha ay kayo'y espiritu. Sabihin mo sa katabi mo, espiritu ka. Yan ang espiritu na may katawan. Kasi yung ibang espiritu walang katawan. Pero tayo ang espiritu na may katawan. Amen. Bakit? Nakatira pa tayo sa pisikal na mundo. At kailangan natin ang katawang ito. Hello, para mamuhay dito sa lupa. Pero ikaw bilang espiritu, sa iyong kalooban, ang operation mo hindi dito sa mundo. Ang operation mo sa realm of the spirit. Kaya sabi ni Paul, set your mind on things above. Praise God. I like yung teaching ni Pastor Efren na yan. Hallelujah. Yung stand, yung sit, walk and stand. Praise God. Hallelujah. It's a mind setting. Isiset lang natin ang isip natin na hindi tayo taga rito. Iset mo lang ang sarili mo na espiritu ka. Hello? Amen. Huwag mong makita sarili mo na ikaw ay laman. Hello? Problema, puro tayo maganda paglabas. Hindi masama yan, mga kapatid. I like when my wife is beautiful. Ano, ayaw ko naman niya, gusgusin niya. Ano, sabi niya, alam mo, maganda ako sa spirito. Tapos sa labas, mukhang lukaret. Amen. Pero ang sabi ni Peter, pagka puro panglabas, hello?
Ilang oras ginugugol mo sa bukas para iayos. Pero wala kang panahon sa Bible. Sabi ni Peter, wow, hindi ganon. Amen? Ano, the real beauty of each one of you, ladies, hello, is what is in the inside. Wow. Amen. Yun ang kamukha ni Jesus. Doon ako na-inlove sa misis ko. Pero syempre, kasama rin yung panlabas. Ito naman espiritu, ang may katawan niya doon espiritu. Amen. Pero don't focus puro sa natural. Limitado tayo dyan. Amen. Praise God, you operate by faith. Pag nag-operate ka sa faith, you're no longer in the natural. Take note, you are no longer operating in the natural. You are now operating in the supernatural. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya yung mga supernatural mangyayari sa buhay. Pero pagka ikaw nabuhay ka sa natural, nakikita, naririnig, nararamdaman, kapatid, limitado ka dyan. Pag hindi mo na makita, hindi mo na mapaniwalaan. Halo? Pero pagka ikaw nabuhay sa pananampalataya, hindi mo pa nakikita, akin yun, akin yun. Kanta ka na ng kanta. Binubul sa mukha, akin yun, akin yun. Halo? Kaya nasabi ng iba, mga luluko itong mga Kristiyan. Hindi ba ng sa mata ng mundo, loko-loko tayo. Pero sa Diyos naman, matatalino tayo. Amen! O, sino manda ngayon maging loko-loko? Now, hindi ko sinasabi na gawin ninyo sa mga kaharap ng kapitbahay nyo. Praise God. Hallelujah. Sa inyong sarili, may sa mga kwarto ninyo, maging loko-loko ka ron na patawag na ako. Lord, salamat sa bagong kotse ko. Praise God, mag-drive ka po. Huwag mong gagawin niya sa kapitbahay. Sinaulo ka talaga. Amen. Praise God. Okay, tuloy natin anak. 1 Peter 1:23. You have been regenerated. Listen ako, ito. Pakita niyo ito. Born again. Not from immortal origin, seed or sperm. Hallelujah. But from one that is immortal. Hallelujah. By the ever-living and lasting Word of God. Think about that, mga kapatid. Hindi tayo pinanganak na muli. Yung existence natin ngayon bilang mga anak ng Diyos is not of the physical. It's not because of the seed and the egg of a man and woman. It's because of the immortal, incorruptible seed of the Word of God. Kaya yung buhay mo sa espiritu mo, buhay ng Diyos yan. Ay nako. The life that you have in your spirit is the life of God. That's not a natural life. Hallelujah. Spiritual yan, kapatid. Hallelujah. Kaya yung buhay mo sa espiritu mo, pag na-master mo yan, na ipamuhay, praise God, you will be living your life on earth like God. Mamumuhay ka sa ibabaw ng mundong ito na katulad ng Diyos. Hallelujah! At darating ang panahon, sasabihin ng mga nakakakita sa iyo, anong klaseng tao ito si Tim? Hello? What manner of man is Tim? Why? Kasi iba siya magsalita. Hello? Amen! Di ba si Jesus, nung pinatigil niya yung bagyo, pinakalma niya yung dagat, anong sabi ng mga alagad? Anong klaseng tao ito? Now, anong sabi sa James? Hallelujah! Tumingin tayo sa salamin ng salita ng Diyos. At kung anong makita natin na sinasabi ng salita ng Diyos, which is a mirror, like a mirror, pag alis mo dun sa salamin na yon, huwag mong kalimutan kung anong tao ang ipinakita ng salamin ng salita ng Diyos. Anong ipinapakita ng salita ng Diyos? Mananagumpay ka. Anong pinapakita ng salita ng Diyos? Malakas ka. Hallelujah! Anong pinapakita ng salita ng Diyos? Pinagpala ka, mayaman ka, tagumpay ka. Amen! Hallelujah! Praise God! Now, what is sabi ng Bible? If you are not forgetful of what the Word, the mirror of the Word of God says about you, then you will be blessed in everything that you do. Amen! Problema minsan pagka binasa natin sa Bible,
amen. Pag alis natin, no amen. That's not to condemn you, mga kapatid. Hallelujah. But to remind you, be consistent in your walk of faith. Amen. When you say you're victorious all the way. When you say you're blessed all the way. Amen. Kung mayroon man nagiging problema, inaagaw lang ng diablo ang blessing mo. So what do? Stand! Sabi nga ni Pastor Reverend, tumayo ka lang. Hindi ka kailangan makatagspadahan. Hallelujah, just stand. I'm blessed. Praise God, at nakikita mo, ang demonyo ang tutupi sa'yo. Ang demonyo ang lalayo sa'yo. Hello? Di ka tulad dati, paano ba ang demonyo? Sige. Pagod tayo nun eh. Yung pala sabi na ng Bible, stand! Having done all, stand! Stand! Amen! Don't waver in your confession. Praise God. Isang araw na wala pa rin nangyayari. Stand! 2 araw na. Stand! Praise God. Pangatlo na. Stand! Hello? Yung laman mo, gusto mo nang bumigay. Gusto mo nang bumigay. Doon na magagawin. Hindi, stand! In your spirit, it's saying stand. Stand! Hallelujah! Bakit alam ng Diyos i-deliver ang mga anak niyan na nagtitiwala sa Kanya? He knows how to deliver you. Amen. You don't have to plan how you will be delivered. God has a way for you. Bago ka pa nasong sa problemang yon, alam na ng Diyos at may daan na siyang way out palabas sa problema na yon. Amen. Hallelujah. So don't panic. Amen. Don't panic. Pag sinabi ng doktor, may ganito ka. Sabi kahapon sa akin, tinignan niyo mga mata ko. Sabi ng doktor, okay naman. Pero mayroon akong nababanaag. Yun naman hindi, yung nababanaag. Sabi niya sa kabila, medyo parang namamaga yung ugat. At sa kabila rin. Sabi niya, at alam mo, ito minsan, thank God for doctors, pero huwag kayo masyadong kumbinsido. Amen? Na para bang gospel truth sinasabi nila. Sabi pa niya sa akin, alam mo, ang pinaka-the best para ma-check din ang kidney ay sa mga mata. Kaya kung ano nangyayari sa mata, malamang ganun din sa kidney. Praise God. Ay, sinisip ko, I don't buy that. Amen, I don't accept it. Praise God. Pag-uwi ko sa bahay, hallelujah! I'm healed. I'm strong. Pag-isip ko kanina umaga, umarapuli ako sa amin. Thank God I'm healed. I'm strong. Hallelujah. All my organs are functioning well and whole in Jesus' name. Pag-ganun ka pa, strong. Mag-isa ka ako sa babae. Maganda gawin nyo pag mag-isa ka lang. Hello? Hindi nyo nakuha, bahala kayo. Praise God. Hallelujah. Look, mga kapatid, the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was God. Amen? And the Word is seed. Hallelujah. And we are born by that seed. Praise God. Tuloy mo na. Praise God. He placed in us what He has inside. Ano mayroon ng Diyos? Word. Alam niyo ba na bago malikha ang lahat, ang salita nasa Diyos na? Hello? It's all in the Word. Binigkas lang yan. Kaya nga, mga kapatid, lahat ng kailangan mo nasa salita. Kaya sabi ni Lord, Romans 12, the Word is not far from you. It's near you. It's in your heart and in your mouth. God has already deposited, placed inside of you everything you need in this life. 1 Peter 1:3, di ba? Hallelujah! Lahat diniposito na ng Diyos. Kailangan lang mayroong bumigkas. Kailangan lang may magsalita, mga kapatid. Ang problema minsan hindi natin sinasabi. May gipit tayo sa pera, imbis na sabihin natin, God will supply. Hallelujah! My God provides. Minsan iba sinasabi natin. Imbis na gamitin natin ang kapangyarihan ng salita, ano gumagana sa atin? Utak. Nag-devise tayo ng plano.
Huwag mo akong guluhin si Tarkan. The power is not in your mind. The power is in the Word. The power is in the tongue, mga kapatid. Hallelujah. The spirit of faith is not thinking and believing. The spirit of faith is believing and speaking. Hallelujah. You have to speak it. Ay, naku, hallelujah. God. Amen. Naku, mga kapatid, pag natutunan nito, sasabihin nyo, ang sarap maging Kristiyano. Yung iba sabi, ang hirap maging Kristiyano. Daming pagsubok. Ako, yan ang lagi mo sinasabi. Ano, matadagdagan pa yung pagsubok. Hallelujah. Tuloy natin. Pero pa gusto ilagdag. So you are created in the likeness of God or to function like God. You know, ibig sabihin ng likeness of God, function like God. Hallelujah. Okay, Genesis 1:3. And God said, let there be light. And what happened? There was light. Hello? Walang liwanag. Pero sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ano nangyari? Nagkaroon. Amen? Basahin yung Genesis 1. Lahat ng wala, sinabi ng Diyos. At nagkaroon. Kaya puro God said, God said, God said, God said, God said. Hallelujah. Pagdating sa verse 21, God saw. Lahat ng sinabi niya, nakita niya. Lahat ng sinabi niya, nakita niya. Tao lang ang hindi sinabi ng Diyos, magkaroon ng babae at lalaki. Magkaroon ng matatangkad, panda, maputi, maitim. Wala. Praise God. Ang tao lang ang talagang binigyan ng halaga ng Diyos. Kaya nga ikaw ay obra maestra ng Diyos. Pag sinabing obra, perfection ka ng ginawa ng Diyos. Kaya perfect ka. Ay nakos, perfect ka! In the physical, marahil may mga imperfection ka, but in your spirit, you are perfect as well. Hallelujah, you are perfect in your spirit. Wala na kailangang idagdag, baguhin, i-modify sa spirito mo. Yung spirito mo, ginawang sakdal ng Diyos. Kaya if any man be in Christ, he is a new creation. Yung new creation doon is your spirit. That's why it's not a physical birth. It's not a soulish birth. It's a spiritual birth. I mean, it's not the birth of the mind. Hallelujah. Kaya nung naborn again tayo, wala naman drastic na nangyari sa physical natin. Kung mataba ka noon, mataba ka pa rin. Pagkatapos mo naborn again. Hello? Amen. Yung IQ mo, hindi naman biglang naging super dunong ka. No. Hallelujah. But in your spirit, perfection is there. That's why when you start to learn to live from your spirit, mga kapatid, yung perfection na yun lalabas. Hello? Amen. You will know all things. In the natural, marami tayong hindi alam. But in the spirit, you know all things. My God. Hallelujah. Are you getting it, mga kapatid? Pakisabi mo ulit sa sarili mo, I'm a spirit. Yes, you are. Hindi ka isip. You are not a thought. Hello, yung minsan yung isip mo, dinadala ka kung ano, saan-saan, kung ano-ano sinasabi sa'yo, pero hindi ikaw yun. Isip mo lang yun. Ang tunay na ikaw, I am spirit. Sabihin mo ulit, I am a spirit. I am a spirit. Amen. Hallelujah. Let's continue. Before light was in the world, it was God's word. Okay? Words are powerful because they releases spiritual power to create. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya nga yung mga gusto nyong makita sa buhay nyo, start to declare it. Start to say it. Hallelujah. Magta-travel kami ng pamilya ko sa ibang bansa. Praise God. Sabi ng wallet mo na magta-travel, wala kang pera. Hello? Sabi ng baka, ano magta-travel? Wala kang ipon eh. Hindi. Sabi ni Lord, maglalakbay ka niya. Praise God. When I start to believe that, it happens. Pero sabi ko nga dati, Boracay lang ang laking problema sa akin. Boracay pa lang ha. Ayo, bakit? Kasi sa natural ako nag-ooperate. Sabi ng bank account ko, walang pera. Hallelujah. Pero nung naniwala ako, bless ako, sabi ko, we will go to Disneyland.
Sabi naman ng mga anak ko, yes. Yes. Praise God. It happened. Sarap pala ron. Para kang bata, mga tugtog. Para akong bumalik yung pagkabata. Praise God. Mangyayari yan, mga kapatid. Yung pulpito namin ko sa Quezon City, grabe, paglagay ko ng Bible, nagkukulang. Minsan nagalit ako, nagalit yung espiritu ko, pagtayo ko uli, mapapalitan ito, nara, maganda. Pati mga instrumento, original, praise God. Hallelujah. Lumipas sa mga buwan, wala pa rin. Siguro yung iba ron, sabi nila, asan yung sinasabi ng bishop na yan? Hello? Pero hindi nagtagal, isa-isang dumating. Praise God. May lupa kaming lugar to nakaraan, maliit, salbahe pa yung may-ari. Sabi ko, hindi yan ang bigay ni Lord. May magandang binigay na si Lord sa atin. Kailangan lang madiscovery natin. Kahit na-discovery natin, praise God, nasa air condition na rin kami ngayon. Hallelujah. Amen. Pero kung tumingin ka sa natural, mga membro rito, mga taga-squatter, hindi kaya mamapaan sa airport. Limitado ka. Amen. But when you start to believe, hallelujah, na-bless ka kay Lord. Hallelujah. At yun ang tinuturo mo rin sa mga tao. Yung mga tao nabubuhayan din eh. Kahit na puro utang sa Mumbai, yes, I'm blessed. Hallelujah. Amen. Kaya yung mga halikin ng Mumbai doon, halikin na ni Kristo ngayon. Hindi ako nagbibiro mga kapatid. Wala nang nangungutang sa Mumbai kayo. Lugi ng Mumbai doon. Praise God. Bakit naniwala na sila na hindi sila mangungutang, sila magpapautang? Pero dati kasi na-kondisyon ang isip nila sa gano'n. It's a conditioning, it's a setting of the mind. Na lahat ng tao doon umaasa sa Mumbai para magkapera. Hallelujah! Pero sabi ko, hindi! Mga anak kayo ng Diyos, hindi dapat kayong matulad sa mga anak ng sanglibutan. Hindi ko sinabing anak ng Satanas. Hello? Praise God. And it changed, mga kapatid. It changed. Amen? Praise God. Hallelujah. Genesis 1:31, lahat ng sinabi ni Lord, nakita niyo. God saw. Lahat din ng sasabihin mo na pinaniniwalaan, hindi magtatagal. Makikita mo yan. Makikita mo yan, kapatid. Hallelujah. Amen? Kaya huwag ko kayong magsawa na mag-declare. Huwag kayong magsawa, hallelujah, na i-deklara kung sino kayo kay Kristo. Ano ang tinanggap nyo dahil kay Kristo. Dahil yun talaga ang gusto ni Lord para sa inyo. Amen? Praise God. Okay? Lagpasan mo na yan, anak. Tuloy na natin. We're about to end. Romans 10:9 and 10. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart what that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. You see the process, mga kapatid. First you confess in order to believe. But once you believe, you will now speak what you believe. And what you speak that you believe will bring the manifestation. Amen? Praise God. Hallelujah. So what you confess and believe in your heart is what you are going to get. Okay? Lagpasan na natin ito. Praise God. Hallelujah. Okay. Lagpasan na natin yan. Tuloy natin. Next slide. Okay. Throughout history, speaking has been the missing link between what we believe and what we do. Ito ang matagal na na-miss ng church. The power of confession. The power of declaration. Pero salamat, itong church na ito, buhay na buhay. Pagdating sa confession and declaration. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, huwag kayong magsawa na ginagawa niyo. Praise God. That is your life. That's the life of faith. Faith is believing and is speaking. And may I also encourage you, huwag niyo lang gawin yan sa church. Do it in the privacy of your rooms. Do it. Hallelujah sa inyong mga tahanan. Amen? Hallelujah. If you can get your family to agree and declare on something that you want, hallelujah, na mangyari sa buhay niyo, sa pamilya niyo, then do it. Amen. Praise God. Hallelujah. Nandun ang kapangyarihan, mga kapatid. Hallelujah. Okay, tuloy natin. Praise God.
we have lost the understanding of how God works and how we are to work. Praise God. Hallelujah. For the word to work for you, it's got to be both in your heart and in your mouth. Amen. Heart and mouth connection. Okay. You can say things, but if you don't really mean or believe it, it will not work for you. It will not work for you. You can also believe on something, but if you don't vocalize or verbalize or say it, it will not come to pass. So always, connection ho yan. Okay. Tuloy natin. 2 Corinthians 4:13. I love these scriptures. Hallelujah. We have the same spirit of faith according to what is written. I believe and therefore. I believe and therefore. It always follows that what you believe, you speak. What you believe, you speak. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay? So we are not trying to have faith. We have it. You're not trying. You have it already. Amen? Praise God. Hallelujah. God is not moved by need. Hallelujah. Familiar tayo dyan. But He needs some seeds of the Word that expresses our faith in Him in order for Him to act on our behalf. Yan ang hinaantay ni Lord. Ang hinaantay ni Lord, yung pananampalataya natin. Ang hinaantay ni Lord, yung binibigkas natin na pinaniniwalaan natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay, Bible faith is never passive. It always have activity and it will never disappoint you. Praise God. Now, I'm closing on this. I love this scripture. I quoted it for so many times. Philemon 1:6. Pakilagay mo anak. Philemon 1:6. I want to end on this. Hallelujah. Look at this scripture. Praise God. Okay. Being confident of this. No. Philemon. That is Philippians. Yeah, that's it. Okay. That the sharing of your faith. Sharing of your faith may become effective by the acknowledgement. The word acknowledge there means to admit or the receipt of. That's the meaning of the word acknowledge. Admit. So aminin mo na. Hello? Ano ang aaminin mo? Lahat. Like no, lahat ng mabubuting bagay na nasa iyo na kay Kristo Jesus. Amen. Praise God. So, aminin mo ng mayaman ka. Aminin mo ng pinagpala ka. Aminin mo ng tagumpay ka. Admit it. Hello? Amen. Huwag ka nang magdalawa-dalawang isip pa. Aminin mo na. That's para yung faith mo maging effective, sabi dyan. Para yung faith mo mag-work. Hallelujah. Aminin mo na. Tagumpay ka. Kahit ng dami mong problema, aminin mo na. Tagumpay ka. Hello? Amen. Praise God. Amen. Aminin mo na, ligtas na pamilya mo. Tama na yung drama. Amen. Aminin mo na, ligtas na sila. Hallelujah. Praise God. Admit it. Ang resibo, binigay na rin Lord sa akin. Pag nasa iyo na resibo, sa iyo na yan. Hello? Sa iyo na lahat ng mabubuting bagay, kapatid. Lahat ng mabubuting bagay. Sa iyo na yan. Binigay na ni Lord. Hallelujah. Nag-aantay lang ng pag-angkin mo. Nag-aantay lang ng pag-amin mo, Lord, yes, Lord, pinagpala ko. Yes, Lord, I'm healed. Yes, Lord, I'm victorious. Yes, Lord, I'm successful. Amen! Praise God! Hindi ko yung pag-ganong ka lang. No. Praise God, you have to verbalize it. Verbalize it. Amen! Sino rito mga pinagpala? Sabihin nyo, pinagpala ko. Hallelujah. Let's all stand, mga kapatid. I want to declare some things to you. The very good things that Jesus has already given you. Amen? Praise God. If you are sick today, believe that you are healed. Believe that you are healed. Praise God. Hallelujah. Huwag maghawa-hawa yung mga sakit na yan. In the name of Jesus, we put a stop to that. Amen? Praise God. Hallelujah. Any virus, we put it to death right now. We put a stop sa paglaganap nito sa aming mga pamilya. In the name of Jesus. Lord, inaamin namin, magaling na kami. Sabihin mo kapatid, magaling ka na. Hallelujah. Sabihin mo, pinagpala ka na. Sabihin mo, mayaman ka na. Sabihin mo, tagumpay ka na.
Panginoon, salamat dahil ito ang deklarasyon mo sa iyong salita. At ito rin ang magiging laman ng aming mga bibig at ng aming mga puso. Ito ang ipapamuhay namin sa araw-araw, Panginoon. Hindi na kami, O Diyos, magpapalimita sa aming mga nakikita lamang, sa aming mga naririnig, sa aming nararamdaman. But we will now live, O God, by faith, by believing and speaking all the good things that are already ours because we are in Jesus. Panginoon, salamat po na mga kapatid kong ito ay patuloy na magtatagumpay, hallelujah, sa lahat ng kanila pong mga paghahanap buhay, pagtatrabaho. Lord, salamat na walang kakulangan, walang kagipitan, walang kawalan, Panginoon, walang pagkalugi na darating sa kanila sa pangalan ni Jesus. Inaaresto namin lahat ng mga balakid ng dyablo para sila'y gipitin, para sila'y nakawan. In the name of Jesus, devil, you cannot do that to the children of God. We say, take off your hands right now over their situations in the name of Jesus. You cannot inflict any sickness and any disease on their bodies right now. In Jesus' name. Lord, salamat. Hallelujah. Na kami malulusog, kami malalakas, at ito ang buhay namin palagi dahil sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Lagi kaming sagana, lahat ng pangailangan namin, laging napupunan. Sa lahat ng mga transaksyon namin, pagninegosyo namin, lagi kaming tagumpay. Walang pagkalugi sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, Ama, ng iyong mayamang biyaya ay patuloy na mananagana sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless you.
Pwede po sa partner mo, ano ba ang pinanghahawakan mo na blessing ni Lord sa iyo? Pwede bang i-declare po sa harap ng partner mo ngayon? Bagong kotse, bagong bahay, I declare healing din sa akin naman. I declare prosperity. I declare wallet na hindi nawawalan. I declare for the prosperity of God. Lord, can you declare? Hallelujah! Jesus! Amen! Hallelujah! And right now, sabi mo, this is what I would like to declare. Oh, nothing.